Hello guys, good morning. So another day, another farm na naman tayo for today kung saan maglalocate tayo na isang property na may lawak or sukat na 5 hectares at ito po ay along National Road. Bali ito po ay nakalocate dito sa Padre Burgos. Ayan po. So National Road po tayo. Ano po? And then si property po ay merong frontage na halos nasa 200 meters. So medyo mahaba yung frontage natin. Ito po yung way na papunta ng Agdangan kung saan nandun po yung pinaka-town proper po at ito po ay nasa 3.5 kilometers lang naman. So medyo malapit po tayo sa pinaka-town proper. And then itong way naman po na to, yan, bali nasa 45 kilometers po tayo para makarating naman po tayo ng Lucena. So bago natin ibigay yung full details dito sa property na to, syempre po as always, paki-like, paki-share and subscribe sa ating YouTube channel, and then pindutin po natin lagi yung ating notification bell para updated po tayo dun sa mga properties na i-vlog po natin. Ano po, napaka productive po nitong property na to at marami po tayong maiisip na business dito sa property na to. At ito pa po isang dagdag in po agad at para ma-excite po kayong panoorin itong vlog natin for today. Si property po ay binebenta sa halagang 150 per square meter lang. So sa halagang 150 per square meter, meron ka ng property na along National Road. Ito ay isa sa pinakamurang property na along National Road, kaya grab nyo na itong property na to kasi yung pong mga property na yan po ay nasa 1,000 to 1,500 na po per square meter. Itong property lang natin ang bukod tanging medyo mura. So mamaya i-reveal natin lahat yung details na yan. Pasok muna tayo kay property and let's go! Ayan, marami ng mga bahay dito. And then, panay-daan ng mga sasakyan natin. Ayan. Mga truck, mga nagdadaan dito. And then, mga bus nagdadaan din po dito. Ano po? So, paglabas nyo ng property, pwede na kayong sumakay dito papuntang Manila or papuntang San Francisco, San Andres. Ayan, pwede na po kayong sumakay dito. Ito muna tayo papasok sa mga walang sukal. So, papasukin naman natin isa-isa yung mga lugar na po pwede natin pasukan para makita natin yung pinakakagandahan ng property. Ano po? So, dito muna tayo pasok. So, dito sa part na to, flat tayo. Wow, maganda ng train ng lupa. Ulitin ko lang, tayo po ay nasa 200 meters na frontage sa kalsada. Ano po? Medyo masukal si property pero marami pa siyang puno ng niyog and then marami siyang mga hardwood. So may part na slope tayo pero may part din na flat. Good for business si property. So yan, pasok tayo kay property. Bali si property po ay mayroong natitira na lang na halos nasa 200 ka puno ng niyog. But marami siyang mga tanim na hardwood. So iisa-isahin natin yan. Ikot muna tayo kay property para makita natin kung ano yung mga nakatanim dito. Ano? So, linisin si property. So, ayan. Ikot pa rin tayo kay property. Dito medyo marami pa yung niyog. Ayan. Medyo masukal lang. So yung mga puno na nakita natin, meron tayong Nara, Batino, Maulawin. Na natin yung iba pa.
kainitan yung pag-iikot natin, kaya medyo hinihingal ako. Pero napakaganda ng tray ng lupa. Hindi man siya 100% flat. Ang ganda nung pag-alon niya. Daming hardwood na. Ha? Saan puno? Yung pinakamataas na yon? Yun. Yung nag-iisa na parang ano, kamiyas? Okay. So hanggang doon. Medyo pababang konti. Pero mababaw lang. Oo, ang ganda yung tray ng lupa. Yun ang kapantay ang ganda. ng highway. Oo. Yun ang kapantay ng kalsada ng highway. Ganda niya. So dito po sa part na to, medyo bababa tayo ng konti. Konting-konti lang naman. Meron tayo mga puno ng lisak din dito. So yan, nalilibang tayo mag-ikot kay property. Bali sa part na to, napansin ko, nandito yung karamihan ng niyog niya and then medyo may kataasan na, pero hindi pa naman siya for clearing po. Ano po, plus pa po natin, ang dami niya mga bagong tanim na niyog. So, very good yan para kung sakaling i-clearing, meron na po siyang kapalit. Yan. At medyo may pababa ng konti doon. Pero konting-konti lang naman. Kagandahan nga po dito sa property na to, kagaya ng nasabi ko, hindi man siya 100% na flat. Yung tray ng lupa niya is very good po para sa akin. Ano po? So, napaka-gradual nung pagka-alon niya. May mga puno pa tayo ng mga mangga. So yan, ikot pa rin tayo. Bali si property po ay more on hardwood na pwede po nating ipalinis, ipauling na hindi naman tayo magbabayad na. Ano po? So iba po kasi, nagkokontrata sila na sila ang maglilinis kay property. And then yung po mga puno is sa kanila lang para po yung pagbebentahan ng uling ay yun na po yung pinakabayad po nila. Ano po? So malilinis si property na hindi tayo nagpipili. Ayan, lakas ng hangin, fresh air. So dito pa rin, ganun pa rin po yung pinaka-itsura niya. Ang dami pa rin yung hardwood, steel, mga ulingin. And meron tayong pinakasapa dun sa may part na yon. Pero sad to say, hindi po tayo makakapunta. Medyo masukal. So safety first muna po tayo. Yun po yung pinaka-boundary niya to another property. And then, dito naman sa part na to, buhat dito sa may kinakatayuan ko, sa puno na yan, 100 meters na lang, nasa old PNR Riles po tayo. Ano po? So, papunta yan dun. So, dagdag info lang po, from the road, kung tayo po ay papasok, papunta kay property sa may pinakalikod, buhat po dun sa may pinaka-national road natin, lalakad tayo, papasok po kay property. Ano po? So, nasa 200 meters yan para makarating tayo ng pinakadulo. 200 meters from the road po yan. May mga Gimelina pa rin tayong kahoy dito, mahogany. Daming hardwood. Panalo sa hardwood. Wala lang tayong makita mga puno ng saging and fruit bearing. Masyadong puno siya ng mga hardwood. Kaya siguro hindi na ito nataniman ng mga fruit bearings. Ayan, so ikot pa rin tayo. Bale, explain ko lang po, si property po ay merong sumusobrang 7,000 square meter pero hindi na po nila iyon idinideklara para sa makakabili. Ano po, yun po ay inilaan na po nila para sa pinaka-road. Kasi ito nga po ay nasa tabi ng pinaka-national road. So,
napasukat po nila ito dati pero hindi po nila nakita yung pinaka lot plan po nito kasi biglang nasunog daw po kasi yung opisina nung nagsukat nito. So hindi nila nakita or nalaman kung dun po sa sukat nila ay tinanggal na po yung road or nakapaloob pa rin po dun sa may pinaka-title. So sabi nila, basta mag-stick na lang po tayo sa 5 hectares para po hindi po masyadong magulo yung pinakakwenta po natin dun sa sukat ng lupa. Medyo mahaba-haba po kasi yung ating frontage. So expect po natin, medyo malaki-laki po yung kinain po ng pinaka-road po natin. Ano po? So dito sa part na to, sa may pinakalikuran ni property, and flat na flat dito. Kung sakali naman po i-avail ni si property, pwede naman po tayo magpasukat na lang po ulit. So ilalabas tayo kay property para makita naman po natin yung pinaka road niya. Yan, nakita tayo. Ganda ng pinaka-soil lang lupa. So double purpose kasi property, ulitin ko good for business and then good for farming din po ito. So yan, ikot pa rin tayo kay property. Bali si property po ay may dalawang title, ano po, pero iisa ang may-ari. And then sa pricing po na binibigay nila, kung saan nasabi ko nga po, ito po ay 150 per square meter lang, along National Road pa tayo. Bali ito po ay sasagutin po nila lahat ang gastos. So sagot po nila ang pasukat, sagot nila ang capital gain tax, sasagutin po nila ano mang magiging gastusin, maliban lang po sa transfer. So yung transfer po, yun po ay manggagaling na po syempre po dun sa bagong makakabili. Mamaya paglabas natin, papakita ko sa inyo yung pinaka frontage niya para makita po nyo yung pinaka itsura ni property dun sa may pinaka national road po. Ano po? So meron tayong part dun sa may pinaka frontage po natin. Meron po doong part na kapantayan ng kalsada, and then meron din naman pong medyo mataas, pero estimated ko po dun sa mataas na part, at least medyo mataas po siya ng nasa 2.5 meters hanggang 3 meters po buhat dun sa road. Pero kagandahan po nito, yung pong medyo mataas na part na yon, pwede po natin yung ipasudsod and then tambak na lang natin dun sa may medyo hindi pantay. Pero konting-konti lang po yung part na malalim kay property, at least mga 1% yung nakita ko, yung parang medyo pabangin, pero napakaliit na portion. So more on kapantayan po si property and more on slight na slope lang, ano po. So may advice ko pa rin sa may mga may edad nating buyers. Okay na okay siya. Magandang idea dito dun sa may pinakaharapan ng kalsada, magtayo tayo ng mga business, pwedeng mga apartment, paupahan ng mga pwedeng umupa ng mga pwesto para sa kanilang mga itatayong business. And then yung likod, itong part na to, pwede natin i-subdivide to. Kagandahan kasi nito, malapit sa Lucena and then malapit po sa bayan ng Agdangan. So mataong-matao na po itong lugar na to, ano po. Ayan, so pakita ko lang dito sa part na to, ito buhat dito and then buhat dito, medyo mataas siya. Siguro mga nasa 50 meters.
hanggang dito. Mataas yung part na to. And then, buhat dito hanggang dito. Okay na yung taas niya. Nasa 1 meter na lang or 1.5 meters na lang ulit. So, ano na siya? Halos kapantay na ulit siya ng kalsada. So, talagang sa haba ng frontage, mix yung taas niya doon sa may pinakakalsada. Ayan, so nandito na tayo sa may pinaka-labas ulit ni property. So, explain ko na po about dun sa may pinaka-frontage natin kung saan mag-i-start po tayo dyan sa may nakapark na kotse na white po. Ano po? And then, mag-i-end po siya dun pa sa may pinakadulo, pero lalakarin natin para mas makita po natin. Pero ito po yung pinaka-itsura ng harapan niya. Ayan. So, dito sa part na to, kung saan pumasok kami, flat po siya hanggang dun sa may pinakadulo. Ano po? Balik tayo dito muna sa sa may pinakaunahan ng frontage. So dito po medyo elevated ng halos nasa I think mga 1.5 meters. Medyo masukal lang po talaga. Ayan, ito po yung pinaka-itsura ng harapan niya. So dito, kung saan mag-start yung ating pinaka-frontage, ayan, papasok tayo dito. Medyo pataas po tayo ng konti. Ano po? So konting-konti lang naman yan. Ganun tayo yung ating mga sasakyan. So lakad tayo dun sa may pinakadulo para makita naman natin kung elevated din pa yung ibang part. Pero dito sa part na to, konti lang. Mga 1 to 1.5 meters yung taas niya from the road. Pero dito sa pinasukan natin, pantayan siya hanggang dun sa may dulo na yan. So tingnan natin. Actually po dito po sa property may nakatayong mga bahay. Pero yan po, katulad itong isa na to. So nakausap namin sila kanina. Ang sabi po nila, hinihintay na lang nila magkaroon ng buyer ito para kung sakaling bigyan po sila or bibigyan po sila kasi ng may-ari nito. So pampabubong nila, lilipat sila dun sa may part na yun. So ibang may-ari naman po yun. Ano po? So yung pampabubong na lang nila yung hinihintay nila. Daming tanim. Yan, pantay dito sa may pinaka road kung saan may bahay. Ito po yung sinasabi ko sa inyo. Yung bahay yan. So okay na yung usap dyan. Haba ng frontage nito. So papakita ko sa inyo yung reality ni property. Talagang dito sa may pinaka bungad ng kalsada is talagang masukal. Yan yung mga nagdadaang mga ano dito, yung mga pampaseherong mga van papuntang mga San Andres, San Francisco yan. So yan, pakita ko lang ulit po sa inyo yung pinaka-itsura ng frontage. So still, dito sa part na to, medyo elevated pa rin po tayo. Ayan, from the road. And then dito po, kapantayan po ulit siya ng road. Ano po, dito sa part na to. Kagandahan nito, talagang pwede kang magtayo ng business kasi ayan, ang dami mga bahay na. Ayan, ang dami nagdadaan. And then kompleto po tayo ha, mula sa source ng tubig, kuryente, and then signal lang po. Pwede natin hatiin yung magiging idea natin kay property. So yung harapan, good for business. Yung likuran, pwede nating gawing farm, mag halaman. So pasok pa rin tayo, may nakita tayo yung ano, malinis na part. Ayan, may dating bahay dito, oh. Sira na.
At ulitin ko lang po, si property po ay, ulitin ko lang, may dalawang titulo, isang 9,000 square meter and then isang 4.8 hectares. Pero iisa po ang may-ari and then magkadikit na magkadikit po siya. Ano po? Kung meron man po akong hindi nabanggit about this property, meron po kaming description box sa baba, so click nyo na lang po yun. Meron tayo mga puno ng mangga. So yan, labas na tayo kay property. Avail na po kayo. Isang magandang property na naman yung na-visit natin for today. So dagdag info lang po ulit about dun sa mga property po na pinapahulugan po ng GFD Realty. So pwede po kayo mag-inquire sa amin about dyan. And then meron na rin po kami mga sinasubdivide ng mga lots. Pwede po kayo mag-inquire po sa amin. Ayan po, so kung kayo po ay gusto mag-avail ng mga property na wala pang saktong budget, ayan. So patuloy po ang pag-subdivide po natin at pagpapahulugan po natin ng mga farm lot. Ano po? So inquire lang po kayo sa amin para at least po mabigay po namin yung quotation para dun sa mga properties na gusto nyo pong i-avail. So by the way, it's me again, Olive, dito po sa Greenfield Realty. And thank you for watching and thank you po dun sa lahat ng nag-a-avail ng aming mga farm lot. Thank you po.